kung saan patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan, partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon, lalo na po dito sa may Batanes at gayon sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera. Ang hanging amihan ang magdadala ng mga mahihinang mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may Ilocos Region, Batanes at ilang bahagi ng Cordillera. Samantala, narito pa rin yung shear line na maaaring magdala ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Makikita nyo lalo na dito, may mga kaulapan po sa may bahagi ng Cagayan Province. So asahan pa rin yung mga pag-ulan na kung minsan po maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha o mga flash floods at mga pagguho ng lupa or landslide. At samantala, makikita po natin na narito pa rin po dito sa may kanlurang bahagi ng Kalayaan Islands ang bagyong si may international name na Koto. Ito po yung bagyong Verbena na dumaan sa Kabisayaan itong nakaraang linggo. Huli itong namataan 345 kilometers northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Ang mga kaulapan na dala ng bagyong Verbena ay maaari pa rin magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kalayaan Islands at gayon din sa ilang bahagi ng Palawan. Yung trough po nito o extension ng mga kaulapan ay maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan dito sa may bahagi nga ng Palawan at Kalayaan Islands. Mapapansin niyo naman, sa ibang bahagi ng ating bansa ay mga makakaranas sa mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. At ngayon po, maliban dito sa bagyong Verbena, wala na tayo or yung bagyong si Koto. At mananatili po itong bagyong Koto dito sa may kanlurang bahagi ng Pag-asa Islands hanggang sa mga susunod na araw. At inaasahan po natin tutungo ito sa bahagi naman ng Vietnam. So wala pa tayong minomonitor na bagong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan.